Sa bawat batang marunong bumasa, may batang patuloy na nangangapa sa mga salita. Habang ang ilan ay tumatawid na sa susunod na antas ng edukasyon, may mga batang naiwan, hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil kulang sila sa gabay. Good morning, class! Good morning, Ma'am Karin! Sa isang silid-aralan, tahimik na nakaupo ang isang batang nasa grade 7. Kasabay ng kanyang mga kaklase, hawak niya ang aklat. Ngunit hindi lahat ng salita ay kanyang nauunawaan. Sa edad na dapat ay kaya na niyang bumasa ng tuloy-tuloy, siya ay patuloy na nahuhuli. Hindi dahil ayaw niyang matuto, kundi dahil walang nagturo sa tamang panahon. Five. Hindi po eh. Lagi rin po kasi namin blessing sila. Pwede po ba silang maos? Pwede naman. Sige, subay ka na lang sa akin. Okay, ma'am. Ikaw ba yung parents ni Pauline? Yes po. Pwede ba kita makausap? Si Pauline kasi, hirap pa rin siya magbasa. Grade 7 na siya. Kung okay lang po sa inyo na tulungan niyo po siya sa pagbasa sa bahay po ninyo. Saka kung okay lang din po sa inyo na every after class mo po ay tuturuan ko rin po siya kapag may extra time po. Pasensya na ma'am. Busy kasi sa trabaho eh. Tulungan ko po yung... Excuse me po, kayo po ba yung barangay po? Miss po. Ako po pala si teacher ka. Barangay classmates dito. Ano po pinagsan niyo dito? Pwede po ba makainom ng tulong? Yung mga lumang school supplies na para sa mga bata na walang sa gamit. Marami po kami na nakalaran. Okay lang po. Magbabakit na lang po kami para makatulong po. Dahil minsan, ang solusyon ay hindi lang nasa loob ng silid-aralan. Lumapit ang guro sa mga magulang, hindi para manisi, kundi para umunawa at makiisa. Lumapit siya sa barangay, sa mga opisyal na handang tumulong, sa mga librong matagal nang nakatago na muli palang may silbi. Dahil sa pagitan ng mga pahina, doon nagsisimula ang pag-asa kapag ang paaralan at komunidad ay nagkakaisa.